Hey, what's up guys? Magandang araw sa inyo. We are the Ballpen of Rizal in RZL 110, Group 7, representing Mapua University. So, ang topic natin ngayon is Rizal Rewritten or isang podcast na pinaghalo natin ang nakaraan sa kasalukuyan na parang napaka-imposible pero hindi nating maiwasan na usapan. Kasama pala natin yung mga kagrupo kong pangalang nangunguna si Troy, si Ian, at saka si Ezekiel, si Kyle, at saka Mickey, at saka itong host yung si Rex. Okay, let's get right into it sa segment 1 natin. And meron tayong unang tanong dito na, what if buhay pa si Rizal sa kasalukuyan? O buhay pa siya sa 21st century? Nasaan ba siya? Ano bang ginagawa niya? Tingin nyo, ano bang ginagawa niya? Susulat siguro. Feel ko, oh, feel ko for me, ano siya, cool tito, ganun. Cool tito vibes na literate sa lahat ng bagay. Cool Feel ko ganun ko siya na perceive. Legit. Illiterate? Or literate pala, sorry. Ano yun, parang sinasabi mo bang siya yung mala nerdy na tito natin na parang huhusgaan tayo mga Gen Z sa mga slangs natin or mga brain rot na mga pananalita natin. Sabihin mo ba, ganun ba yun? Hindi naman, siguro literate in a sense na kaya niyang i-adapt lahat ng ng trend, ganun. Yung kahit corny, nakikiuso siya, ganun. Yung pag nalalasing, ganun. Anong iniinom yun? Pag nalalasing, kung ano-ano sinasabi, ganun. Puro facts ba? Naglalasig ba si Jose Rizal noon? Hindi ko yung malala. Pero siguro sa trends natin ngayon, tingin nyo ba, nakakapasok kaya si Rizal sa mga bars na ganun para lang matuto? Sabihin na natin. Di normal human way. Siguro, syempre, di naman maiwasan yun kung kahit naman sabihin mong si Rizal yun. Kung nasa 21st century ka, di mo maiwasan yun. Kailan na siya na ulit nabuhay? 1986? Tapos bigla siya mabubuhay 2025? Ano kaya yung kahintungan niya nun? Magiging old geezer ba siya? Sabi na natin. Old hag? Or sabi na natin ma-adapt niya yung Gen Z na pagka-astig? O sabi na natin medyo corny na tito? Ano yung millennial? Baka millennial siya pinanganak ko gano'n. Kasi kapag buro ka medyo malayo na. Paano ba yung mga Talino. millennial, pre? Can you describe sa akin kung paano yung millennial ba? Ano yun? O paano si Rizal as a millennial? Sabi na natin. Nabuti yung mga Jejimon. Yung mga... Baka Gen Z hater siya, ganun. Ay, wag naman. Oh, grabe naman siya. Oh, grabe. Umiinit. Describe. Paano ang Gen Z hater? Kakaiba yun. Nagagalit, naiirita sa mga yung TikTok, ganun, yung mga suot ng mga bata lang yan. Alam mo ba? Paano yun, pre? Paano yun? Di ba contradicting sa kasabihan niya yun na kabataan ay pag-asa ng bayan? Oh, tama. Good point, pre. Kaya, magbabago kaya yung tingin ni Rizal sa mga kabataan ngayon na nakikita yung pinagbago niya kumpara sa kung kailan siya nga nabuhay. Posible. Tingin niyo? Oo naman. Posible. Ano ba yun? Wala na may light yun eh. Bago. Paiba-iba mga tao eh. Diba? Oo. Ngayon, less conservative na tayo. Oo. Ano ba? Oo. Speaking of paiba-iba ang mga tao, sabi na nating binigyan natin si Jose Rizal ng isang teknolohiya na pinaka-dominante sa taon natin, sabi na natin. Smartphone, sabi na natin. He's poking the screen with one finger like a lolo or sabi na natin may pen siya nakasanayan niya. Ano kaya yung mga apps na pwede yung i-download o tignan muna? Facebook. Wattpad. Facebook, pre. Reliable Facebook. source, Facebook. Ano sa school niya doon, Emil? Facebook. Siyempre Twitter kasama. Saka siguro,
Mabasa. Oo. Huwag na Instagram, maraming ano dun eh. Ano? Grabe kayo ah. Sige, Hindi, pag- base sa mga apps na sinabi nyo, bakit yun yung pipiliin ni Rizal? Yun yung common eh. Tapos, yung maraming tao yung ginagamit. O doon sa TikTok. Kasi pag yung ibang features yung TikTok nandun din. So, putya, baka mas madali na sa TikTok. Sa Facebook eh. Tsaka kung ano, mas marami, siguro kung gagawin niya yung ginawa niya dati, syempre, dati, limitado pa siya eh, ganun. Oo. Ngayon, kung FB na lang, post na lang siya, tapos mapapakalat niya na yung mga bahon ng Espanyol, di ba? Gano'n kadali yun. Siyempre kaya Wattpad sinabi ko kasi, di ba? Dati papel lang yan. Pero siyempre ngayon may ano na, may computer na, di ba? So, Wattpad pa rin mag-post siya. No, limitang here. Touch me not, no? Ano yan. Digital, What? digital. Digital na, o, di ba? Tapos bila nag-trending rin, no? Hmm. Okay, may isa pa akong tanong. Dahil malaking support o taga-suporta si Rizal ng kabataan, sabihin na natin pumasok siya sa isang universidad. Ano bang unang makikita niya, maririnig niya o gagawin niya na sana naman ikakatuwa niya or ikakainis niya, tingin niyo? Mainit. Maiinis siya. Bakit naman? Bakit naman? Dami. Dami. Sa magsisimula eh. Sabi na natin sa universidad natin. Sabi na natin sa Mapua University. Pag pumasok si Rizal doon, anong maisip niya na ikakainis niya? Yung mga suot ng iba. Yun. Baka yun yung una. Bukod doon. Conservative si Rizal eh. Oo, Bagay. diba? Fair pa. Mga ginagawa ng mga estudyante. Ginagawa natin. Ano ba? Ano ba mga ginagawa ng mga estudyante? Gusto ko marinig yan. Ano pa yung mga ginagawa natin mga ginagawa estudyante? Yan. Nagse-cellphone sa gilid, o, diba? Natutulog. Ganun. Makita niya, nagchat GPT. Ay. Ay, wala. Ay. Hindi magagamit. Wala. Malinis tayo. Grabe ba? Ano pa tingin yung mga hot takes ni Rizal pag pumasok siya sa Mapua University? O kahit anong universidad naman? Feel ko number one sa kanya, papagbawal niya mag-AI. Oh. Kasi sobrang galing niya magsulat eh. Baka mag-against na siya sa AI, ganun. Baka pen and paper pa ang mga worksheets niya. Oo. Magkukod ka sa papel. Oo. Siya mismo magtuturo ng Rizal, pre. Legit rekta na yan. Speaking of siya magtuturo, di ba sinabi ko kanina, what if nabigyan siya ng smartphone? Sabi na nating ito yung Google search bar ni Rizal. Ano kaya una mga isa-search niya doon? Tingin niyo? Nearest hot babes. What happened to me this far into the past or this decade? Tingin niyo, anong isa-search niya? Siguro sa search niya paano mag-Facebook. Wikipedia ng sarili niya. Oh, pre. Wikipedia na sarili niya. Oo nga, matalino din yan eh. Para malaman niya kung ano yung mga na-record sa kanya at saka mga ginawa niya na naalala nila. Sa bagay, Gulat siya, no? Puro mali-mali. Gulat siya, no? ang reported sa kanya, ang dami yung jowa, tas hindi naman pala talaga. Ano pa pwede yung idagdag na sabi na natin pwedeng hanapin ni Rizal sa Google Chrome ba? Google Chrome. Oh, yan na nga, napaisip na sila. Yan ang paisip eh. Ano ba ang nasa utak ng former or dati nating hero of the Philippines? Quote on quote. Siguro feel ko more on about sa sarili niya pa rin. Kung mabubuhay siya ulit. Ganyan. Okay, sa Oh, Spaniard. buhay siya. Ano yung reincarnate? Oh, good. Spaniards. Tataka siya. Ganyan.
Kasi laki ng effect sa ating Pinoy, diba? Sa mga kinakain natin, sa words, diba? Ang dami eh. Kaya, syempre anong word? magsisearch yun. Ha? Ah, Huwag ko na tanongin Kaya nga. Talaga yan, una, low stress, diba? Diba, alam mo yan? Ah. Oo. Diba? Ay, may naisip akong mainit-init na topic ngayon. Pag-usapan naman natin mga politics. Sabi na natin si Rizal na buhay ulit siya. Tapos nakita niya yung balita ngayon. Ano kayo magiging reaction niya? Siguro, Mm. magkakaroon ng urge yung tumakbo sa Senado pag nakita niya yung mga kalaban niya, si Robin Padilla, ganun. Si Lito Lapid, si Kiboloy. Sure win yun, si Rizal. Ako, Legit. ano yung Pero may magbibigay maniniwala ba kaya sa kanya na siya si Rizal? siya? Baka walang maniwala eh. Ako maniniwala ako. Kung paniwalaan siya si Rizal kaysa manalo yung mga artista, pre. Uy, may pinaparinggan ka ata, Bird. Ay. Di pre. Ayun. Mamaya, boy, nakahiga ka na sa harap ng mapuwa, boy. Tagabulot ni Wala. Pagpalaran. Na-post na, no? Mapuwan Ano mo. kayang Ano kayang position ni Rizal kung tatakbo siya sa government? Senate President. Senate President. Bakit? Siyempre nakamagaling. Siyempre ang maayos eh. Kung kumpara mo sa lahat ng mga nakikita natin ngayon. Baka busy sa akin. Pero pag tapos presidente niya siguro si Bonifacio. Yun. Kung vice-presidente siya, Grabe. presidente siya. Nagsama sa pagkabuhay. Andres, bumangon ka. Hindi, tapos naman niya yung asawa niya. Political dynasty na. Lahat ng mga apo ni Rizal nasa Senate. Paldo? Ano yun? Ito, bahala kayo dito. Free for all to. Pag nakilala ni Rizal ang mga modern Pilipino, mga diverse, global, complex, paano niya kaya tayo i-describe, sabihin na natin, kumpara sa dati? Ay nako, ano nangyari sa Pilipinas ko? Mga uto-uto. Ano? Ayos na. Bakit Ikaw uto-uto, ano pre? naman? Papaniwala kayo doon sa mga Amerikano. Niloko nga kayo eh. Alam mo? Tapos yung mga Japanese, sinakop kayo, Masok. tapos bilang mahal na mahal mo. Yes! Feel ko Lagi. as Rizal, siguro makikita niya naman yung goodness sa mga Pilipino pa rin. Makikita naman yun. Mababait naman dahil. Kahit mga, yun nga, auto mga Pilipino. Nakita naman Siguro natin. makikita niya naman kung bakit. Bakit? Parang very contradicting tayo doon, na bakit sabi na natin oto-oto sila pero mabait naman. Parang may something ka doon na gusto sabihin na, pre. Hindi naman, siguro lang, kasi matalino talaga si Rizal, so I think parang magagawa niya lahat ng paraan para ma-analyze yung mga tao kung paano sila mag-isip. Ganun. Ga-adapt, ganun. Interesting yung take mo doon na try. Sabi na ba nating pwede ba siya maging suporta ng cultural pluralism, sabi na natin? Or parang pag-intindi sa mga Pilipino na hindi na pwedeng isang tabi tulad ng dati? Possible. Tingin nyo? I think possible. Kasi kung, diba, even before, parang nilaban na Rizal is yung identity natin. Diba? So, parang part na rin siya. Makakaroon ng sariling identity natin Pilipino. Siyempre, hindi lang siya sa identity ng Pilipino, pwede natin consider as identity bilang pagkatao natin. Pero hindi natin masasabi. Baka mamaya, may colonial mentality pala si Rizal. Wow! Hindi natin alam, di siya buhay eh. Good take.
Tapos, sige, ito na, para hindi matagal naman tong quick podcast natin. Ito ang huli kong tanong na medyo malaki-laki. Sabihin ba nating magiging proud ba si Rizal sa Pilipinas ngayon o masasabi yung hindi? Sa Hindi. lahat ng aspeto. Bakit? Hindi. Ang ginagawa natin. Elaborate. Kasi sino-sino binoboto natin, di ba? Nagagawa natin. Yan. Totoo po siya, baka batukan tayo isa-isa nun. Pero siguro halo. Matutuwa na hindi. Kasi matutuwa siya pag ngayon kasi like yung nasabi nilang pag bumoto na yung mga Gen Z ganun, yun napapasok natin si Pam Aquino at si Kiko, di ba? Pero Tama. hindi siya matutuwa somehow kasi Mga matatanda. 4 or 5 years ago nanalo pa rin si Bongbong. Sino matutuwa doon? Ang lakas ng politics, ah. Parang may init kayo sa politics, pre. Rizal Kung totoo, Wala yun. kung kinonsider natin, politics ang talaga ni Rizal pag nabuhay siya ngayon. Politics ang una niyang kikritik. Dami yung... Alam ka naman love life yung pag-usapan natin. Telenovela. Daming pwede Dami, doon. dami. Paano kayang edukasyon, sabihin na natin, since nagiging digital na din tayo, anong masasabi kayo ni Rizal, tingin niya? Digital naman, feeling ko, tatanggapin niya. I think yung edukasyon ng Pilipinas, parang doon yata siya kakaroon ng problema. Kasi nga, diba, parang recent lang na, nasa second to the lowest, babang literacy ang Pinas. So parang, ang sakit yun, parang para kay Rizal na pinaglaban niya, tapos pinaglaban yung nangyari. Kung anong pinaglaban niya, kung anong gusto niya pinaglalaban, wala nangyari, parang gano'n sa kanya. Good point. Wala na kayo dagdag doon. Good ending. Good eh. Ano mga take you pa na pwedeng ika-proud ni Rizal? Meron pa ba? Wala na? Wala na. Parang wala na. Wala na eh. Wala na. Yan na po ang ending ng Ballpen ni Rizal for our quick podcast for today. This is Group 7. I am Rexer V. Gonzalez and my team. Can you introduce yourself once more? Starting with you, Troy. I'm Cyril Troy C. Vinuya. I'm a group member. Ako si San Miguel. Second group, third group member. Go, Ezekiel. Follow up. Benedict Ezekiel Martin, another group member. And Kyle, come on. Philip Esteros, group member. And last but not the least, Mickey. Mikel Demain, group member din. And that would be Ballpen ni Rizal. Thank you for watching and listening to this podcast and peace out.